Pakiusap lang. Konting tulong. Hindi ho para sa akin. Kaya ko po magtiis. Kung di para sa inyong magiging apo. Wala kang inisip kundi iyong anak. Hindi mo inisip ang iyong ama na inatake dahil sa ginawa mo. Mama, mahal ko si Rowell. At alam kong mahal din niya ako. Kulang nga lang kami sa araw-araw na pangangailangan. Pero, maayos naman ang aming pagsasama. Huwag tayo maglokohan, Sepa. Kung talagang mahusay ang pagsasama nyo, wala ka dito sa harap ko na humingi ng tulong. Nagkamali pala ako sa aking paniwala, Mama. Ang sabi kasi nila, ang anak, maaaring makatiis. Pero hindi ang magulang. Desisyon namin ng iyong ama. Tandaan mo ito. Hindi na pwedeng baguhin. Ibibigay namin sa iyo lahat ng tulong na kailangan mo. Kung isang kondisyon lang, hihiwalay ka sa lalaking yan, sa sugaron mong asawa. Alin, kung naging mabait lang siya, tatanggapin namin siyang buong buo. Kahit mahirap pa siya sa daga. Sige, Mama. Sorry, naksaya akong hapon mo. Mauna na ako. Salamat na rin. Mama, pakisabi lang sa papa, madaling magpagaling ang Diyos sa mga taong marunong magpatawad. Mariz, si Josefa, oh. Kawawa naman nangyari sa babaeng yan. Nag-iisang tagapagmana ng asyenda, tapos ngayon walang maisahin. Aba, nirereklamo nga yun ni Manang eh. Ang haba nga listahan niyan sa tindahan. Eh, paano naman pare? Iniwan na kanya mga magulang, sumama sa nobyo niyang tisoy. Oh, sige! Sige! Yan! Sige! Kaya niya! Sige! 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 Panser niya ang kalam niyo! Sige! Bila! 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 Oh! Oh! Sige pa! Uy! Uy! Bakit naka... Iwalin mo! Eh, siya ka ba, pare? Wisit! Wisit na buhay ito! Rowell? Unang lipad pa lang. Napuruan na agad. Anong klaseng manok yan? Texas pa man din. Napakagago. Siguro kahit hayop, alam pag pinagsasamantalan mo. Aba, leche ka! Tigas mo magsalita. Nagsasabi lang naman ng totoo eh. Ang dami mong dadal. Tama! Akin na, Vera. Susubukan ko naman ang swerte ko sa madyong. Naku eh, wala akong pera. Lahat ng alahas ko, pati damit ko, binenta ko na. Nung mag-asawa nga tayo eh, sinabi mo, ikaw ang kikita. At ikaw ang susuporta sa ating dalawa. Sa tingin ko, sugal mo lang ang sinusuportahan mo eh. O ano ngayon? Galing na ako sa malaking bahay. Ni piso ayaw kong bigyan ni Mama. Ano? Ano bang pakinabang ko sa'yo? Akala mo ba pakakasalan kita kung hindi ko lang alam na anak mayaman ka? Maghahanap ng problema sa buhay?
Ngayon ko lang nalaman ang tunay mong intensyon. Mabuti na yun, nagkakaintindihan tayo. Bakit hindi mo lapitan yung papa mo? Mas mabait yun kaysa sa mama mo eh. Sigurado hindi ka mahihindihan nun. Kaisa-isa kang anak. Nilapitan ko na rin sila. Pero malinaw na sinabi sa akin ng aking mga magulang na tutulong lang daw sila sa akin kung hihiwalayan kita. Mare? Mare? Mare, mabuti dumaan kayo. Puro pasaka na naman. Talaga bang walang konsiderasyon niyang si Ruel kahit dyan sa batang dinadala mo? Nasabay walang yang yon. Ay, nagmonte. Kagabi pa nga eh. Hindi pa nga umuwi. Oh, dinalang kita ng ulam. Ay, naku, nag-abala pa kayo. Naku, ang bango ha. Salamat. Pati nga mga taga rito nagtataka eh. Kung paano ang isang katulad mong eredera nakakatiis dyan sa hayop na si Ruel. Eh kahit kami nga, sinusuka namin yan. Alam mo naman, ama ng magiging anak ko eh. Kawawang bata. Sa dinami-dami na... Oh, bakit? Kanina pa yung kumikirot eh. Padalas ng padalas. Aba, baka oras mo na. Teka, diyan ka lang ha. Gemma! Bakit po? Puntahan mo ang tatay mo. Sabihin mo, sunduin ang hilot at manganganak na si Maring Sepa. Opo! Tay! Tawagin niyo daw ho yung manghihilot. Mga anak na ho sa Ansepa. Ire, kaunti pa. Ayan na. Ire, malapit na. Ire ko. Ganyan. Sige. Sepa. Sige. Ire mo pa. Ayan. Ire mo na. Todo. Sepa. Ire pa. Lalabas na. Ayan. Sepa, ang ganda ng anak mo, babae. Binabati kita, Ariel. Babae pangalan mo. Ipakita mo sa kanyang ama. Baka lumambot ang kanyang kalooban. Anak mo. Gastos na naman yan. Hindi naman nagpapadala ng pera mga magulang ni Josefa eh. Tayo mo yung batang yan. Alis na nga. Mare, Oh, didalang kitang gulay. naku Mare, nagabala ka pa. Abala ba yan? Swerte ko rin naman, ano? Tuwing pupunta ako dito, wala yung chonggo. Sino Chongko, ha? Sino Chongko, Gemma? Ako ba ang tinutukoy mo, ha? Hoy, Sepa, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag mo sasayangin ang panahon mo dito sa pakialamerang babaeng ito? Mabuti pa, umakyat ka na doon sa itaas at ihanda mo yung pagkain ko. Roel, mauna ka na. Aayusin ko pang halaman at didirigan ko. Aba, matigas na ang ulo mo, ha? Nagpapasikat ka ba sa dalahirang ito? Ha? Akyat! Ha? Aray! Akyat na rin! Aray! Sa ulo mo! Ano walang yan? Kapapa ka lang mo yan! Sabi! Pakita! Pakialam! Akyat! Walang yoko! Akyat na ulo mo! Ha? Akyat! Ayaw yan!
Duwag, tumahimik ka nga dyan. Ang ganda-ganda nga ng view eh. Utin mo. O, Roselle, ikaw naman. Ayoko nga. Bumaba nga kayo dyan, baka mahulog kayo eh. Naku naman, pag ganyan talaga stepsister mo, oo. Ako nga, gusto ko umakit ng puno. Wala namang puno sa Maynila. Siguro nagmana ka sa daddy mo. Ako naman sa mama ko. Takot din yun sa matataas eh. At least ako, kahit takot, sinusubukan ko. O, tinan mo, ang ganda-ganda ng view. Tinan mo, iba talaga ang view dun sa kabayanan, no? Oo nga, Roselle. Dali ka na. Subukan mo. Ayoko nga. Takot ako. Gemma! Halika muna rito. May pasalubong nilang sa'yo. Sandali lang po. May pasalubong Oo, daw huwag kayo ako. maglaro dyan sa mataas. Sandali, Baka mahulog sandali, kayo. Hintayin niyo ako. Danan. Ano na po? Sandali lang po. Kita. Ang ganda ng kulay niyan. Ako Oo, pumili. salamat ah. Sige. Ninang! Ninang! Gemma. Oh, pasalubong sa'yo. Sana magustuhan Ay, mo. pink! Paborito kong kulay ito. Salamat po. Salamat po. O sige, maglaro ka muna. Kakausapin ko muna ang lola natin mo, ha? Opo, salamat po, Ninang. Ari? Suya ka naman, oo. Di na tayo bate. Pinapakit na nga kita dun sa puno eh. Tatakot-takot ka pa dyan. Eh kung mahulog ako at mapilay, di kukurutin na naman ako sa singit ng lola. Kaya ka nga kakapit na mahigpit para hindi ka mahulog eh. Uy, tignan niyo yung bago kong sapatos, oh. Bigay ng Ninang galing Maynila, oh. Ay, pero di na ko ganyan. Kaya alam, blue, para hindi madaling madumihan. Isinulat ko yan kay mama na pink ang paborito mong kulay. Gusto mo ba? Oo. You're welcome. Thank you. Ayokong dalhin mo si Roselle sa Maynila. Gusto ko dito siya sa asyenda lumaki. Alam mo naman, yun ang huling bili ng yumaon mong ama. Mama, anak ko si Roselle. May karapatan akong dalhin siya kung saan man ako magpunta. Ngayong asawa ko na si Edgardo, may responsibilidad akong sumama sa kanya kung saan man siya titira. Nasa Maynila ang kanyang kabuhayan. Nasa Maynila ang kanyang hanapbuhay. Intindihin mo naman sana ako, Mama. Susuwayin mo ba ang huling bili ng yumaon mong ama? Pinatawad ka at tinanggap ulit sa tahanan nito. Inalagaan, hindi lamang ikaw kundi pati anak mo. Alam ba ni Edgardo lahat ito? Kung paano halos masiraan ka ng bait, na kailangan daling ka sa Maynila at ipagamot sa ospital. Gusto mo sabihin ko lahat yan kay Edgardo? Mama, alam kong hindi mo maaaring gawin yan sa akin. Nabibilang ng araw ko sa mundong ito. Napamala sa akin si Roselle. At saka may anak naman sa una si Edgardo. Bakit hindi mo ibuhos ang pagmamahal mo doon? Mama, pero hindi ko anak si Vera. Matututuhan mo rin mahalin si Vera. Pero, Tama na, Shefa. Huwag mong pagpilitan ang gusto mo. Mamamatay ako kung kukunin mo siya sa akin. okay, Ma. Hindi ko kayo pipilitin. Alam mong mahal ko si Roselle. Pero kaya kong iwanan si Edgardo pag nalaman kong nasa panganib si Roselle. Kaya pakiusap lang, Mama. Mahalin mo din siya. Minsan lang nagkamali ang De Puente Bella. Titsakin kung hindi na mauulit. Itay, tama na ho yung paninigarilyo ninyo. Makakasama pa ho yan sa ubo nyo eh. Oo, sabihin mo, dahil dyan sa faktorya ng mga De Puente Bella, puro usok at abula ang binubugan yan. Teka, saan mo nakuha yan? Ay, regalo ho ni Ninang. Galing ho Maynila. Oo, hiningi mo. Baka naman sabihin na, sumisip-sip pa tayo. Naku, hindi ho. Next month. Regalo ho to talaga ni Ninang. Terno pa nga ako kami ni Roselle eh. Itay? Pesting ubo ito, oo. Inabot pa ng tagulan. O yan. Sige, lumuso ka na at baka sumama pa panahon.
Yan. Diyan. Doon ako, ha? Sige. Diyan ka. Oh. Diyan ka mag-iensayo, ha? Ngayon, kailangan hindi manginig ang boses mo kahit malamig o malakas ang agos. Pag nagawa mo yan, sigurado ka, hindi ka papalyasin sa plado. Oh, doon ako makikinig. Oh, sige. Nakikinig ako. Lakas pa! Huwag ka patatalo dito sa agos. Lakas pa! Bakit? Itay, pinupulikat ako! Sige, lumawin ka! Bilis! Kumapit ka dun sa bato! Itay! Oh! Bakit dito, hindi sa simenteryo? Yun daw kasi yung bili na itay. Naitabi sa libingan ng nanay. Siguro ang saya nila ngayon at sa wakas nagkasama ulit sila. Sana kasama rin ako. Huwag ka na malungkot, Gemma. Nandito naman kami ni Vera eh. Hindi ba magiging magkaibigan tayo habang buhay? Di ba promise natin yan, Vera? Oo, Pexman na Pexman yun. At saka mas okay pa nga yun, hindi ba? Di ka napipilitin ng tatay mo kumanta kahit ayaw mo. Alam mo, dati, inis na inis ako pag pinipilit niya ako kumanta. Pero ngayon wala na siya. Nagsisisi ako. Kahit anong iutos niya, susundin ko. Basta nandito lang siya sa tabi ko. Sige na. Alam mo, ang bait-bait ng ninang, no? Pinapatawag niya ako tuwing dumadating siya dito. Nakakaya tuloy sa lola mo. Huwag mo intindihin yon. Ang importante, magkasama tayo. Eh, alam mo naman ng mama na kailangan ko ng kaibigan eh. Eh, ang lola ko, gusto niya ako puro aral. Eh, kasi honor student ka. Gusto niya ma-maintain mo yon. Eh, ako, pasang-awa. Teka. Excuse me. Dito ba yung Hacienda Fuentabella? Gusto ko lang itanong kung nandito si Gemma Castillo. Ako yun. Bakit? Ako nga pala si Jake, pinsan mo tiga Maynila. Ang si Delia na pinsan ng tatay mo, ay hinihintay ka na sa inyo dahil dadaling ka namin sa Maynila. Sa Maynila? Oo. And your name is? I'm Roselle. Gemma, papaalam na ko sa lola, ha? At sasabihin ko sa tiya mo na dito ko lang tumira. Wala kasi akong kalaro, eh. Excuse me, ha? Sige. Ang ganda niya, no? Oo. At mas maganda rin maghigpit ang lola niya. Ah? Talaga bang isasama ng tiya mo si Gemma? Nainggit na ako niyan, Parang mas mamimiss pa siya kaysa sa akin, Hindi naman. Siyempre kayong dalawa. Kaya lang kababata ko kasi si Gemma. At saka sanay na rin akong kasama siya. Huwag mo isipin corny, Alam mo, kahit ngayon lang tayo nagkakilala, parang matagal na kitang nakasama, Tsaka kasi, ang gaang-gaang ng dating mo sa akin, Sabi ng mga tao dito may talent ka raw kumanta. Tumigil na ho ako sa pagkanta simula ho nung mamatay ang itay. Kalokohan. Kung may talent, kailangan gamitin. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin sa Maynila. At matuturuan kita sa isang voice tutor. Tutulungan ka rin ng pinsan mong si Jake dahil marunong rin siyang kumanta. Ayoko nang kumanta. Bakit? Sa paanong sustento? Libre na lamang bang lahat? Sa ayot sa gusto mo, kakanta ka. Paano? Lahat kong kaibigan, lahat kayo mawawala sa akin.
Ngayon pa namang masayang-masaya na ako eh. Eh di sumama ka na lang sa amin. Ipapasyal kita sa Makati kung saan mayroong matataas na gusali. Manonood tayong sine. Tsaka sasakay tayong ferry, pupunta tayong breakwater. Tsaka pupunta tayo sa Luneta kung saan mayroong libreng concert. Ang sarap isipin pero hindi pwede. Eh ang mama ko nga hindi pinayagan ng lola dahil wala siyang kasama. Alam mo, huwag kang magagalit ah. Alam mo, weird ka eh. Wala ka nang inisip kundi ang gusto ng parents mo. Ayaw naman ng lola mo. Eh paano naman ang gusto mo? Wala mangyayari sa'yo niyan. Siguro kung nasa tamang edad na ako. Pero sa ngayon, susundin ko muna sila. Hoy, nandiyan ka lang pala. Jake, halika na. Shit, magsusultan tayo ah. Padadala mo akong litrato ah. Oo. Sige. Jake, dali. Uy, ano ba? Sayang ang oras natin. Suwang-suwa na ako sa rehearse. Wala naman nangyayari. Pwede ba sa ibang araw na lang yan? Tatapusin ko lang tong piyesang to. Titignan ko lang kung maganda yung lyrics. Alam mo, nainggit ako sa'yo. Kasi nakikita ko, enjoy na enjoy ka sa ginagawa mo. Samantalang ako natutulak lang ako ng Chedelia. Pagod ka lang. Di bali pagkatapos nitong trabaho, kakain tayo sa labas. Titreat kita. Alam mo, lagi ko naaalala ang probinsya. Yung katahimikan doon, yung mga kaibigan ko, at saka siyempre yung mga magagandang tanawin. Sino ba? Ni ako gusto ko na rin bumalik doon eh. Dahil puro sulatan na lang nangyayari sa amin ni Roselle. Gusto mo isang araw. Pag tinatamad ka mag-rehearse, yung oras natin, gamitin natin. Punta tayong probinsya. Tapos, pag nahuli tayo ng Chedelia, pareho tayong lagot. Ay nako, di bali na. Hindi na. Mag-ensayo na lang tayo. Baka mamaya kung ano-ano pang kalokohan yung pumasok sa utak mo. Nung bata pa lang, tuwing naglalaro sa hapon, tayong lagi sa kampihan. Hanggang ngayon, ikaw ang inaasahan. Araw-araw, ika'y kasama na. Grabe traffic sa EDSA. Ay, naku, marami ako. Okay lang yun. Ayan o. Ay, naku, dali mo na sa kotse. Doon, bilis. Dali mo na. Alam mo, marami ako sa'yo. Hindi pa alam ni Gemma na nandito ka na. Talaga? Okay? Alika na tayo doon. Nasaan nga pala si Mama? Hayop, nasa bahay. Alam mo naman yun. It's the pollution of the city daw. At nahihilo sa amoy ng bus terminal. Well, if you ask me, naku,
May phobia lang yun sa tao. Ayun nga nasa bahay, nangungulit sa ayos ng kwarto mo. Eh, paano mo saan? Wala as usual, nasa Europe. Tapos meron daw siyang conference sa Geneva at tutuloy na siya pagkatapos sa States, etc. So kayo lang palang dalawa ni Mama sa bahay. Nakakasundo ba kayo? Are you kidding? Nakita nga lang yun ang mukha ko, eh, minamahal na yun eh. Ang weird talaga ng Mama. Diray mo ba naman pagkatapos ng libing ng Lola? Hindi na ako nahintay dahil sa pag-asikaso ng pag-alis ng Papa mo. Tapos hindi naman hindi ako nasundo dahil nasasakal daw siya sa alaala ng asyenda. Ay, naku, your mom is one and only. Thank Talaga? God, there's only one. Ma! Roselle! Ma! Naku, dalagan-dalaga na ang anak ko. Sa wakas, pagkakasama na rin tayo. Alam mo, ang tagal kong inintay itong pagkakataong ito. Nangilibing ang lola natin mo. Hindi ko alam kung papayag kang tumira rito. Alam kong napamahal na rin sa iyo ang asyenda. At andun lahat ng mga kaibigan mo. Wala naman po ako malapit na kaibigan doon, May. Kaya nga po ako napatagal sa pagpunta dito sa Manila dahil inayos ko po ang mga gamit ni Lola. Ako nga ang dapat gumawa nun eh. Pero hayaan mo, babawi ako sa iyo. Ibinibigay niyo na sana ang mga luma kong laruan. Ay naku, hindi ko gagawin yan. Baka hanapin mo. And you know, never give things away that have sentimental value. Ma, 60 na ako. Hindi na ako naglalaro. At saka hindi na kayo dapat gumastos. You may look like a grown-up girl, but to me, you're just my baby. Tandaan mo yan. At gagawin ko lahat para lumikaya ka. Ay, siya nga pala. Magpahinga ka na nga muna. At ihahanda ko na nga ang merienda mo. At bukas na bukas, magsha-shopping tayo. Oo nga pala. In-enroll kita sa most exclusive all-girls school dito sa Maynila. Magkasama kami ni Vera? Naku, yan si Vera. Yung babaeng yan. Ilang beses na yan bumagsak sa eskwela. Ilang beses na rin na-kick out. Walang eskwelang tatanggap sa kanya ngayon. Kundi lang yun sa... Yun co-ed na pinapasukan niya. Natanggapan ng mga drug addict. Sayang. Kala ko pa naman meron akong barkada. Ma, mas maganda siguro kung pantay lang ang tingin niya sa amin ni Vera. Iha, naiiba ka sa kanya. Ito ang tandaan mo. Mahal na mahal kita. At walang bagay na hindi ko ibibigay sa iyo. At sisiguraduhin kong walang mananakit sa iyo. Wow! Fresh orange juice! Lasang-lasa ang tunay na vitamina ng orange. Pwes! Lasang preservatives. Mali ka, stepmother. Lasang preservatives to. Otherwise, hindi makakarating dito sa Pilipinas sa mga oranges na yan mula sa California. Maaga ka nagising. Ikaw daw ang nagmanehong papuntang istasyon. Mabuti naman. Pinamaneho mo sa driver pa uwi, ha? Vera. Huwag kang mandadamay ng iba. Eh ano kung may nangyari sa anak ko? Stepmommy, ang sakit mo naman magsalita. Para na rin sinabi mo na, di ba rin nang mamatay ako? Huwag lang yung mahal na anak. Vera, don't provoke me. Seryoso ko. Alam kong imposible na tayong magkasundo. And God knows how hard I've tried. Pero kung hindi kita kayang disiplinahin, at least gamitin mo yung utak mo. Kailangan ka pa bang pagsabihin ng papa mo? Paano naman niya ako pagsasabihan? Eh, wala naman siya dito. Kung nandito naman siya, palagi naman siya wala sa bahay. Well then, ako na magsasabi sa iyo. Grounded ka for 1 month at puputulin ko ang allowance mo. My heart bleeds. Wala na akong pabili na... Oh no! Ikandadin niyo na rin ang bar. Baka mamaya, alak naman ang mapagbalingan ko. Sige na, stepmother. Doon na lang ako sa school mag-breakfast at baka mamaya mahalata ako na mas espesyal ang hinandaan yung pagkain para kay Roselle. Bye! Biruin mo naman, pare. Nag-aaral ako. Tatrabaho ko. Halos wala na akong oras. Jake,
Ha? Sino siya? Hindi pa kayo magkakilala? Hindi pa. Siya nga pala. Reggie, si Vera. Kapatid ko sa trigonometry. Newcomer ka lang dito? Mm-mm. I'm sure kung matagal ka na dito, nun pa kita napansin eh. Thank you. Actually, you look familiar eh. Galing ka pang Assumption? Mm-mm. Ako naman galing Lasal. Pick out ka rin, ano? Paano? Alis muna ako, ha? Okay. Oh, wait! Jake! May surprise ako sa'yo. Guess who's here? Si Roselle! Dito na siya titira for good. Dito? Pero humusta din kay Gemma, ah. Surprise namin yun sa kanya, eh. Sige, sabihin mo hi. One of Mm-mm. these days, magkikita kami. Okay. Sige, sama mo na ako kay Jake, ha? Oh. Ikaw nang bahala kay Vera, ha? O, sige, pare. Sige. O, Alina. Emma, okay na sa akin yung shower. Ay, naku. Roselle, I'm just making up for lost time. Ang tagal-tagal mo dun sa lola mo, hindi kita naalagaan. Now, akong bala sa'yo. Sige na. Take a bath na. Alam mo, naalala ko, nung bata ka, binapaliguan kita sa malit na batya. Ang hilig-hilig mo sa tubig. At pag kinukuskus ko yung talampakan mo, kiliting-kiliti ka. Naalala mo? Goodness, Gemma. Kampante nga nagkakape. Aba, tingnan mo ako, nakabihis na. Si Jake naliligo na. Ikaw, dalihan mo. Alis na tayo. Sa Delia, hindi ako makakapasok sa club. Masakit po ang tiyan ko eh. Na naman, sus Maria Joseph Gemma. Nung isang araw, masakit ang puson mo. Ngayon, masakit ang sikmura mo. Habang masakit ang ulo mo. Ano ba naman? Paano ka senso niyan? Ano bang magagawa ko kung talaga namang hindi kaya ng katawan ko? Sus Maria Joseph, tayo na, no? Saka ka na magreklamo pag sikat ka na. Malaking hinaharap ang showbiz. Kayamanan at kaligayahan. Tandaan mo, Gemma, you have to make it big. You cannot afford to fail. Malaki ng gastos ko sa'yo magmula ng kinuha kita sa probinsya. Opo, Delia. Alam naman ho namin. I'm ready. yun eh. Oh, Jake, ang mga sinasabi ko kay Gemma, para sa'yo na rin. I mean, malaki ng gastos ko sa bahay na ito. Nagsumikap na kayo. Ay, nako. Basta, gusto ko nang bumalik sa pag-aaral. Gusto ko nang kalimutan ang mga rehearsals, ang guest spots, at saka ang recording na wala naman nangyayari. Sige. Kung yun na gusto mo, walang pipigil sa'yo. Ang hirap naman sa'yo. Tuwing gusto mo mag-quit, doon ka ginagana magtrabaho. Doon gumaganda ang boses mo. This time, seryoso ko. Ayoko na talaga. Surprise! Look who's here! Roselle! Kumusta ka na? Hindi ako makapaniwala. Kumusta ka na? Sabi na sa'yo, magkikita tayo ulit eh. Ngayon buo na tayo, wala ng dahilan para maghiwalay tayo ulit. Hi, Roselle. Hi, Jake. Hay nako, sinasabi ko na kay Roselle na we should stay and watch the show. Kaya lang, takas ito at natatakot siya. Baka mamaya, her mommy dearest might find her bed empty. So next time na lang. Promise. Promise, ah? Promise. Sa susunod, pipilitin kong isama ang mama para madinig ka niya kung gaano kakagaling kumanta. Gemma, may oras pa naman eh. Hatid ko lang sila sa labas. Eh kung ikaw na lang, Jake, ang maghatid kay Roselle at ako'y manonood kay Gemma. Di ba? Oo nga. Sige, ikaw na lang mag-accompany sa kanya. Ay, aray ko. Diyan na lang karir mo. Wag na lang. Hanggang kotse ka na lang. Halika na. Oh, good luck, okay? Thank you. Sige. Okay. Good luck, ha? Salamat, ha? Sandali lang ako. Oo, pero dalian mo, ha? Dad, ayoko na mag-enroll. Gusto ko nang matulungan ang recording business natin dito. Para kaya ano pa pinaaral niyo ako sa Amerika, hindi ko rin pala magagamit dito. Please, give me a break. Paano ka matututo, Eric? Kung hindi ka matatapos na pag-aaral mo. 2 years. That's all I'm asking, Dad. Kapag hindi ko pa nagawa din, gusto niyo pati masters tatapusin ko. Pag-iisipan ko. Kakusapin ko mami mo. Ako'y naantok. Mauna na ako sa'yo. Yung next singer, tingnan mo na lang kung mahusay siya, ha? Huwag masyadong papagabi. Ang dapat sa edad mo yan, konting diversyon, tapos pag-aaral. Ha? Sige.
Oh, pumirma ka na lang. Pero bukas, soli mo sa akin yung card ko, ha? Sige, Dad. Ngayon lang yan. No, that's alright. Pwede bang pakisulat sa isang pirasong papel ang kanyang pangalan at tirahan? Okay, boss. I can feel that you feel that way too. Is when I fall in love with you. Mamaya na lang, ubusin ko na lang muna itong kinakain ko. Puro ka lang mamaya. Ito na nga't nangihinig na kami sa pagbababad, ayaw mo pa rin lumusong. Hay nako, Gemma, kung hindi mo kakalimutan na nangyari sa tatay mo, hindi mo malalabanan ang phobia mo sa tubig. And you'll miss a lot in life pag hindi mo tinapangan ang sarili mo. Oo, sige. Basta I'll join you later. Tatapusin ko lang itong kinakain ko. Promise. Bueno, kung ayaw, huwag pilitin. Enjoy na lang kami. Kami mag-enjoy. Go! Ano ba? Karera tayo. Bilis, ayun, mamarayag. Pero pagod na ho ako sa Delia. Hindi na ho ako masaya sa ginagawa ko. Napipilitan na lang ho ako. Sinasabi mo lamang yan dahil hindi mo pa nasusubukan ang makarating sa itaas. Ang palakpakan ng publiko at pagkaguluhan ng mga nagtitiliang fans. Alam ko yan. Dahil galing ako dyan. Kaya niyo ho ba ako pinipilit para ako magbalik na nawala sa inyo? Oo. At pag nagkaroon ka na ng pangalan, matataasan ang presyo mo. At doon mo lamang mababayaran ang mga kinain mo sa bahay na ito. At hindi ko na kailangan ibebenta ang mga magaganda kong gamit. Para lamang mabayaran ang sangla ng bahay na ito. Si Ma? Ma'am? Tingnan mo kung sino yon. Opo. Gemma, maaaring nagagalit ka sa akin sa mga ginagawa ko sa'yo ngayon. Pero darating din ang araw na magpapasalamat ka sa akin. Maraming mga singers. Ang gagaling, ang huhusay, pero sikat ba? Kailangan may nagpupus. May nag-aalaga. Yan ang ginagawa ko sa'yo ngayon. Para sa inyo po. Kanino galing yan? Sa isang Eric Delgado ho. Pinapapunta ho ako sa opisina nila. Matutupad na ang pangarap nyo. Interesado raw ho sila sa akin para gumawa ng isang recording.
Pogi. Ano yon? Andiyan si Roselle. Si Roselle pala. Sino ba sila? Pakisabi si Jake yung pinsan ni Gemma. Diyan ka lang, huwag kang aalis ha. Titignan ko kung nandyan siya. Kaya mag-iingat ka ha. Huwag ka magtitiwala kung kani-kanino dyan ha. Ma naman, ganyan na nga ang sermon sa akin ng lola, tapos hanggang dito pa ba naman? Iniingatan lang kita. Ayokong mapahamak ka. Ma'am, excuse me po. Roselle, may naghahanap sa'yo sa labas. Sino? Ewan ko, pero nakasakay siya sa Volkswagen na kulay sa ginto. Jake daw ang pangalan? Jake? Sinong Jake? Mga kaibigan ko, baka may gusto lang siya sabihin eh. Minsan sa Ayoko. Wala akong pakialam kung siya ang anak ng presidente. Sabihin mo wala siya rito. Opo. Mama, inaanak niyo naman sa Gemma eh. Pinsan niyo to. Sabi kita, Iha. Masyado ka pang bata para tumanggap ng mga manliligaw. Hindi ka pa pinagbawalan ng lola mo? Mama, hindi naman lahat ng lalaking gustong kumausap sa akin ng liligaw na eh. Diyan nag-uumpisa yan sa pagkakaibigan. Basta iwasan mo. Mabuti yung iniingatan mo ang sarili mo. Eh, yun ang sabi ni Senyora. Wala daw. Wala akong magagawa. Salamat na lang. Pakisabi kay Roselle, dumaan ako. Manang bilis, sandali lang ako ha. Hintayin niyo ako ha. Hoy, Roselle, mapapagalitan ako ng mama mo eh. Delikado rito. Baka madisgrasya ka. Sandali na ako. Talaga. Roselle! Siya nga pala. Ito nga pala yung allowance ko ha. Ilibre mo si Manang Belen ha. Mang pita talaga. Hoy, Roselle, ha? Okay. Jake! Upo ka. Kanina pa kita hinihintay. Buti nasabi sa'yo ni Vera yung message ko. Tinutukso nga ako eh. Nasa nga pala sa Gemma? Yan ka na naman eh. Noon si Gemma mamimiss mo, ngayon nandito ako, si Gemma pa rin tinatanong mo. Tumigil ka na nga dyan. Sorry nga pala para kay Mama ha. Stricto pala yun, no? Mm-mm. Mas stricto kaysa sa lola natin mo. Siya nga pala, sorry, hindi ako nakadaan sa libing ng lola mo. Flowers na lang napadala ko. Okay lang yun. Thank you ha, at nakatulong din yun sa akin. Alam ko naman naging malapit kayo ng lola mo eh. Sana nga nandun ako para tulungan kita. Tignan nga kita. Wow, ibang-iba ka na talaga. Ayos sa dating ah. Gusto mo ba? Siyempre. Baka hindi ikaw nga dyan nakilala ko noon sa probinsya eh. Baka nga ikaw nagbago eh. Sino nga pala kasama mo? Yung driver lang at saka yaya ko. Pwede bang takasan? Siguro, dito sa merienda eh. Kung mo-absent ako ng isang araw, eh di nagalit ang teacher ko. Sinabi ko sa teacher ko, Sir, ang gwapo-gwapo niyo pala pag galit kayo. Ang sabi naman niya, Vera, stop that nonsense. Bring out your homework. Eh, wala akong assignment. Patay, booking na naman ang beauty ko. Ano ba naman yan? Ewan ko ba? Eh, tinitigan ko talaga siya. At sinabi ko sa kanyang, Sir, ang pungay-pungay talaga ng mga mata niyo. At kayo ang pinaka-gwapo sa lahat ng teachers ko. Oh, eh nag-ring ang bell. Eh di nakalimutan. Oh, at saka na. Kanina pa kita hinihintay. O sige guys ha, I'll see you. Tara. Pare, sota yata niya yan. Pare, suplado, no? Oh, bakit ganyan ang mukha mo? What's wrong? Wala. Sino ba yung mga kausap mo? Sila ang mga friends ko. Bakit? Ngayabang tumingin eh. Isiselos ka, no? Type ko rin. Ha? Ano ba talaga ang problema mo, Harry? Kung ayaw mo akong kausapin, pwede ba ibaba mo na lang ako dito? Thanks for the ride. Vera, this past month na nagde-date tayo. Ngayon ko lang naramdaman ng ganitong feeling. Para bang gusto tayong suluhin. Ang kinin.
Hindi ko nga gusto kapag may nakikita akong may kausap ang iba eh. Para bang nagdidilim ang paningin ko. Hindi ko nga alam kung ba't ako nagkakaganito. Hindi naman ako ganito sa ibang babae. Ikaw lang ba? Ganun din naman ang naramdaman ko pag nakikita kita may kasama iba. Sa tingin mo ba, may gusto ka sa akin? Siguro nga. Oo, hindi. Oo. Marami na bang nakahalik sa'yo? Gusto ko ako lang ang una. At ako rin ang huli. Ayokong may nababalitaan akong merong iba. Kung rerendahan mo ko, dapat patas lang tayo. Ayoko rin makakarinig na meron kang kasama ibang chicks. I don't really care kung meron lang nauna. Basta wala na sa sunod. That's crazy. Lalaki ako. Magkaiba tayo. Don't give... Basta ang papel ko, salamin. Kung anong gawin mo, gagawin ko rin. Excuse us. Good morning. Oh, come in. You must be Jake. I must say, magaling kang pianista. Thank you. And Gemma, Hi, wonderful voice. salamat. At salamat din pala sa ipinadala mong bulaklak. Okay? Let's not waste time. If you're ready, umpisa na natin ng isang ballad para malaman ko yung boses niya. Yung Okay. range ng boses niya. Okay. Sinasamba kita, higit sa iyong akalang iniibig lang kita. Damdamin ko sa'yo'y higit sa buhay kong taglay. Wala na yatang papantay, ang buhay may ibibigay ko pa. Sinasamba kita. Kung anumang daylay hindi mahalaga, basta't sinasamba kita. Di lang pagmamahal ang siyang nadarama. Ano ka may pipinta? Teka, sandali lang. What do you think? Pwede bang ulitin natin ulit? Bakit? Napakaganda ng kanta. Napakabigat ng lyrics. Napakagaling ng pagkagawa. Pero, ba't parang wala sa loob mo kinakanta mo? Anong wala sa loob? Walang feeling. There's no passion. Alam mo, pakiramdam ko lang to ha. Parang binababoy mo yung kanta eh. Teka pare. Payaan mo, Jake. Alam mo, napakalupit mo magsalita. Hoy, para sa akin, anak mayaman ka nga, pero puro ka kayabangan. Akala mo, alam mo lahat ng bagay sa mundo. Tapos ka na. Pwede bang ulitin na natin ulit? Pwede rin po ba? Ikaw na lang umulit mag-isa mo. Kakabuisit. Bakit mo naman siya sinigawan? Baka naman tama siya, kaya nga siguro hindi umaangat. Tapos kakampihan niyo pa ho. Basta, magdadaan muna siya sa butas ng karayom bago ko sa harapin uli. Diyan ka na. Ako na. Si Mang, malamig ng tubig oh. Magandang araw po. Pwede po bang makausap si Gemma? Ako po si Eric Delgado. Oh! Naku, pag nakita ko talaga sa titirisin ko mukha niya para matuto siyang magpakumbaba. Dito lang ako sa kusina, Iha. Oo. Naku, Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganun kabastos. Puiset, kakainis. Sa Delia, hindi ho ako nagugutom. Nanghihinayang lang ako dahil napakagwapo pa naman niya. Sayang na sayang, ang gwapo-gwapo pa, nakakainis lang, nakakainis! Ha? Ano ginagawa mo dito? Wala. Gusto ko lang magpakumbaba at tumingi ng tawad. I'm sorry, Gemma. Masyado akong naging malupit sa'yo. Pero wala naman akong masamang ibig sabihin eh. Gusto ko lang ipaintindi sa'yo na kayang pang pagandahin ang interpretasyon ng kantang yon. Ayoko na naman talagang kumanta eh. Don't say that. You're good. Really good. Pero, kailangan lang kitang turuan ng mga ilang bagay. Tulad ng
pagmamahal. Sa pagkanta. Sandali lang. Come in. Mabuti gising ka pa. O ano, napagod ka ba? Nabili mo ba lahat ng textbooks mo at notebooks mo? Kompleto na? Hindi pa ho lahat eh. Ang dami-dami kasi. Dapat kasi sinamahan kita eh. Nag-iintay kasi ako ng overseas call ng Tio Edgardo mo eh. Di naman dumating. Nag-aalala tuloy ako. I'm sure wala pong nangyari doon. Siguro nagkaroon lang po siyang emergency meeting o kaya po may lakad po siyang importante. 3 buwan na siya nasa abroad. Eh, 2 postcards lang ang natanggap ko. I know he's busy, but... Ma, huwag kayong mag-alala. Pagdating ni Tio Edgardo, sama-sama rin tayong lahat. Siguro nalilito lang yan sa paghahanap ng pasalubong para sa inyo. Alam mo, Roselle, kaya mahal na mahal kita eh. Nabubuhay ang loob ko sa mga sinasabi mo. Nalulungkot ako sa kwarto ko eh. Naalala kong Tio Edgardo mo. Eh, di dito na lang kayo matulog. Pwede? Oo. Tabi tayo? Sige, Mama. Patutulogin ko kayo katulad ng ginagawa niyo sa akin nung bata pa ako. Ay, naku. Busy days we have spent with the crayons and ball pens, drawing objects, counting numbers, learning our ABC. O ito 50. Manood ka muna sine. Total, mamaya pa naman labas ni Roselle eh. Narinig ko ba ang pangalan ko? O Roselle, di ba mas maganda habang nagme-merienda tayo, namamasyal sila ni Aling Belen? Pwede ho ba, Ma'am Pit? Dito natin magkita-kita mamaya pag oras ng pag-uwi. Okay ho ba? Pwede, wala namang masama eh. O pwede naman pala, halika na. Yeah, saluhin mo na lang para makaakyat ako. Oh. Ito pa. Ay! Kahit hindi kita naimbitahan kumain sa labas, kita mo naman, laki ng dining room natin. At ang aircon natin, fresh air. Wow, fried chicken. Favorite ko to ah. Oh, shall we? Sandali lang ah. First things first. For you? Ayan. Ano to? Hindi ko pa rin nakalimutan. Happy birthday! Roselle, hindi ka dapat gumastos ng ganito kalaki. Sino may sabing gumastos ako? Kami mga taga-probinsya, magaling gumawa ng paraan. Dinukot ko yan sa cabinet ng asawa ng mama eh. Masama yun ah. Eh, ang dami-dami naman nun eh. Isang cabinet. Pero hindi bale. Titipirin ko na lang para hindi agad maubos. Para tuwing naamoy ko, ikaw naaalala ko. At pagdating ni Daddy ni Vera at halatang nawawala yan, maaalala din kita. Oh, akala ko umalis ka na. Di ko nakita kotse mo ah. Ayun lang oh. Ha? Oo nga, ano? Eh, iniimbita tayo ni Malu sa subway. Okay with you? Puro naman sosyalan doon, wala naman nangyayari. Eh, anong gusto mong gawin? Pumunta na lang tayo doon sa wala masyadong tao, wala masyadong ingay. Wala ngang tao dito. At talagang tahimik. Painom naman. Huwag na, hindi maganda sa babae na singgera. Eh, anong gagawin ko dito? Wala nang sounds, hindi pa pwede uminom. So boring, no? Eh, ikaw kasi. Kaya nga pinilit ko mapag-isa tayo. Kala ko, enjoy kang kasama ako. Yung pala. Pag ganito kasing tahimik ang lugar, naalala kong daddy ko. Nade-depress tuloy ako. Kaya ba darating daddy mo? Malay ko. Ikaw, nasa ng parents mo? Sila? Nasa Davao eh. Doon sila nakatira. Ako nga lang mag-isa dito eh. Hindi ko nga alam kung inisip pa nila ako.
Pareho lang pala tayo. Minsan okay. Pero minsan nakakalungkot din, ano? Reggie, wag. Sinabi ng wag eh! Hindi kita maintindihan. Nung una, ikaw tong excited. Akala mo kung sino experience. Tapos ngayon magdadrama ka. Pakipot ka pa. Kilala kita, Vera. Alam ko reputasyon mo. Syota ka ng bayan. Naiiba ka lang, Reggie. Talagang mahal kita. Ayoko lang masira ang pagsasama natin. Gusto kong pangalagaan. For me, it was love at first sight. It really means a lot to me. Minsan hindi ko pa naranasan yun. Reggie, please. Umalis na nga tayo. Labo mo. Dapat ganyan ang paglakad mo. Dahan-dahan. At baka magising si Roselle. Ba't ngayon ka lang? Bakit? May curfew ba ako dito? Sa ayaw mo o sa gusto mo, I'm still responsible for you. Ako pa rin ang sasagot sa papa mo. Eh, ano naman magagawa niya? Eh, wala naman siya dito. E paano pagbalik niya? Kung babalik pa siya, who knows? Siguro by now, nasa kandungan siya isang puti. Habang nasa pamamahay ka namin ng papa mo, susundin mo siya at rerespetuhin mo. Kahit wala siya rito. Hindi mo ko anak. Kaya wag na wag mong uulitin ang ginawa mong yan sa akin. Kung nawalan man ako ng respeto sa daddy ko, problema ko na yon. Wala kang pakialam. At saka hindi mo to bahay. Minana to ng mami ko. At mamanahin ko rin pagdating ng oras. In short, nakikisuno ka lang sa akin. Limutan ko ang mga Pilipino nga pala ay masyadong maramdamin. Kasi nga, pinadala ako ni Daddy sa States para mag-aral doon at mag-observe ng mga latest trends sa recording. Nangyari, masyado akong na-influensya ng ugaling Amerikano. Yung bang prangka, kaya tuloy, yun, hindi tayo nagkaintindihan. Diba? So yun, kaya ganun. Aba, dapat sa susunod mas lalo kang maging careful. Dahil kung hindi, marami ka masasagasaan pag nag-ugaling Amerikano ka. So now that we've settled that, pag-usapan naman natin yung tungkol sa music. Okay. Halika na! The water's good. I'm sure you like it. Ayoko! Ano? Ayoko. Natatakot ako Hindi pa ako handa. Ano, Gemma? Kaya mo yan. Huling pagsubok na to. But if you can do this, you can do anything. Maaari mo nang harapin ang buhay nang walang kinatatakutan. Naaalala kong itay. Look, don't be too hard on yourself. Hindi mo kasalanan ang nangyari. It was an accident. Ang tao, ipinapanganak pa lamang, nakaguhit na kung saan at kailan mamamatay. Pero kung hindi dahil sa kagustuhan niya iligtas ako, hindi na sana siya napahamak. Kung talagang oras na niya, mamamatay pa rin siya. Kahit sa ibang paraan. Halika na. Oh, kumatakot ha? Dahan-dahan lang ha? Oh. Halika na. Halika na. Halika na. Huwag ka matakot. Halika na, Gemma. Ayan. Oh, wala yan. Tama? Sige. Sige na. Oh, float ka na ha? That's right. That's right. Okay.
Itay! 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 Gemma! Kasalanan ko eh! Kasalanan ko, Itay! Gemma, hindi! Huwag isipin yan. Tama na. Akong bahala sa'yo. Huwag mo intindihin yan. I finally found her. Ano sinabi mo? The next star. We're talking international here, Dad. I'm talking about the next Lia Salonga. Nakikita ko na. London. New York. L.A. Hollywood. Hold it. Just a minute. Napag-usapan na namin ito ng mami mo. At iisa ang paniniwala namin. Kailangan tapusin mo muna ang pag-aaral mo. It's very, very important that you finish your studies. Ha? Eric, nakikinig ka ba? Pero Dad, pagkakataon ko na to. Dad, di ba, nag-aaral ng tao para sa kanyang kinabukasan, para sa pagiging trabaho niya sa future niya. Well, this is my future, Dad. And this is the kind of work I want to do. I'm sorry. Well, I have a suggestion. Pwede mong gawing practicum ang pag-build up ng isang singer. Ayusin mo sa professor mo na bigyan ka ng credits for your working hours. Total, related naman sa mass ko ng recording industry. Do I have a choice? Pare, balita ko ikaw raw yung bagong boyfriend ni Vera. Okay yung babaeng yun. Liberated. O ano, nakascore ka na ba? Daan-daan ka sa pananalita mo, ha? Cool ka lang, ano ka ba? Bibiro lang naman ako eh. Respetado ko yung babaeng yun at hindi ko babastusin yun. Sorry na, nagagalit ka kaagad. Uy, Reggie, tigmo yung dalawang yun. Kilala ko yun eh. Yung naka-orange sa yung naka-red. Sumudyo ka dyan. Ano ka ba? Kanina binabastos mo si Vera. Tapos ngayon kakasama ko dyan sa dalawang yan. Di na, dito na lang ako sa laro ko. Walang iya ka naman, napaka-killjoy mo eh. Wala yata yung dalang gwapo eh. Oo nga, no? Asan na sila? Ano kayo nangyari dun? Sayang, popogi pa naman, no? Hi, girls. Ay, yung gwapo. Can I join you? Halika, join us. Uy, Wala yata kayong kasama. Eric, bakit bang bait-bait mo sa akin? Bilib kasi ako sa talent mo. I want to develop it to the fullest. At sabihin na rin natin, I want to get to know you more. Sa dami pa naman ng mga babaeng kakilala mo. Akala mo lang yun. But first, business. Kailangan baguhin natin yung image mo. Dapat, yung babagay dun sa iniisip kong projection para sa'yo. Alam mo sanang ginagawa mo, Eric. Kasi ang auntie ko, sobrang ine-expect sa akin. Well, what do you expect of my father? What do you think of him? He expects so much from me. Alam mo, pag hindi kita nagawang parang si Kuya Desma, tapos na ambisyon ko.
passe, develope, passe. Lean back, extend your arms. So there you came, my Lord. Ginagawa mo naman akong pilita eh. Nakakahiya sa kanya. Baka sabihin, nangungopi ako. Nagpapakit lang naman ako. Ikaw naman. Oh. Okay, let's do a dance step, okay? Okay, the footwork first. Step right, close, step left, close, step right, turn in, pok, 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 pok. The kind of movement, remember? 3, 4, 5, 6, 7, 8. With more, performing projection. Okay, again. And step right, down, contract, release. And step right, step left, pump, 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 pump. Mararamdaman mo sinasabi ng kanta pag sinasayaw mo. Tulad nito. Pag ipinikit mo ang mga mata mo, may imagine mo ang sinasabi sa'yo ng composer. Sige, sundan mo ako. Imaginein mo. Concentrate. You have to learn to relax. There. Loosen your muscles. You've got to ease the tension.
sabihin ng mga sulat na ito? At ito? At ito? At ito pa? Gaano katagal na ang relasyon ninyo ng Jake na yan? Ha? Magsalita ka, magtapat ka, Roselle. Mama, kaibigan ko na naman si Jake eh. Sinungaling ka, sinungaling! Sige! Kasi yung totoo? Matagal ko na siya mahal. Sa kanya, hindi ako nakagabot. Lahat ng ginawa niya para sa akin. Wala siyang hinihintay na sukli. Siguro, hindi ko na siya mahal. Iniibig ko siya at mas maligaya ko pagkasama siya kaysa nakukulong ka sa bahay na to. Hindi pa ba rin niyo ako kakausapin, Mama? Magdadalawang linggo na. Ma, kung ano mang iniisip ninyo, I want you to know I love you at hindi mawawala ang respeto ko sa inyo. Bye, Ma. Roselle, Jake, ano ginagawa mo dito? Baka makita tayo ng mga madre. Halika. 2 linggo na ako naghihintay sa labas, ah. Mami mo pa rin sumusundo. Nung tumawag ako sa inyo, mami mo pa rin sumasagot. Natanggap mo ba yung sulat ko? Mabuti pa na nasa probinsya ka eh. Kahit pa paano, nagsusultan tayo. Nakikita tayo tuwing bakasyon. Alam mo, matagal kitang hinintay. Baka lost ka lang na Maynila. Pagkatapos ito, hassle pa rin. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko, Jake eh. Parati siyang nasa tabi ko. Lagi niya ako sinusundan. Lahat ng kilos ko, alam niya. Pati sa pagpaligo ko, nakabantay pa rin siya. Tuwing gabi sinususian niyang kwarto ko para hindi ako makatakas. Gusto ko siya intindihin, pero bakit niya ginagawa ito sa akin? Eh di sumama ka sa akin. Magtatanan tayo. Kaya naman kita supportahan. Kahit pa paano may kinikita ako. Kukuha tayong kwarto pagpapatuloy yung pag-aaral mo. Kahit na mag-full time ako sa musika. Kaya naman natin yung Roselle eh. Wala kang dapat ikatakot. Naguguluhan ako, Jake eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahal ko ang mama at mahal din kita. Good morning, Ninang. Ah, naku, Gemma. Mabuti dumating ka. Kailangan ko ng tulong mo. Bakit ho, Ninang? Anong problema? 2 araw nang hindi kumakain yung kinakapatid mo. Kailangan matapos na itong kalkuhan na ito. Gusto kong sabihin mo dyan sa pinsan mo. Layuan na niya si Roselle. Masyado pa silang bata para umibig. Ano naman sa palagay mo matutulong sa'yo nang hindi mo pagkain, ha? Ang mamatay ka sa gutom. Aba, anong kala mo kayong dalaw si Romeo at si Juliet na kailangan mamatay para lang sa pag-ibig? Hoy, if you really love him, ipaglaban mo siya! At least si Romeo at si Juliet magkasama kahit na nasa kabilang buhay. Ang iniisip mo, heaven sila, ganon, ha? Ay, naku! Mag-isip-isip ka nga? Ay, nak. Pwede mang-istorbo? Oh, come in. Kaya lang isarado mo yung pintura at baka lumabas ang aircon. Ang pinto. Yan. Hi, Roselle. Kumusta? Hindi ka na dapat na parito eh. Baka madamay ka pa sa galit ng mama. Ano? Kahit na ba merong kanto? Wow! Love letters stray from your heart. Keeps us so near while apart. Teka, sensor. I'm not alone in the night. When I can have all the love, you're right. Teka muna. Ikaw ba? Pag ibinigay ko ito sa'yo, kakain ka ba? Ah, ayaw? O sige,
ibalik niyo sa may-ari. Ayan na. Akin na. Kakain na ako. Buti, ayan! I miss you. Hoy, para sa akin lang to, no? Kayo talagang dalawang puro kay chismosa. Lalong-lalo na ikaw. I memorize all the lines and kiss the name that you say. And darling, then I read again from the start. Love letters straight from your heart. Tingin pa. Kinikilig naman yan. Akala ko yung usual push lang eh, na ngayon, One kudeta, day. tapos bukas tapos na. Tapos biglang umabot ng 7 days. Grabe. Alam mo yung tora-tora? Akala ko nga magme-merienda sa amin eh. Sa akin naman, nakita ko yung mga granada, yung tangki, yung mga morta. Ito, dumarating yung tora-tora. Saks, as in, takot ako. Talagang, as in, nagtatago na ako. Pwede ka sandali? Nag-uusap pa kami. Basta importante sa akin. Pare, hindi mo naman naiintindihan eh. Cool ka lang. Tumahimik ka kahit barkada kita, ha? Bakit bang iinit ang ulo mo, ha? Gusto ko nga kita makausap eh. Marco, awatin mo naman. Hayaan mo. Yabang eh. Sige na nga. Labo mo, wala kang kwentang kaibigan. Hindi mo man lang ako tinulungan. Papaliwanag ako sa'yo, ay makinig sa akin. Tigas ng ulo mo. Tara na nga. Problema sa'yo, masyado ka maraming hang-up. Kulang ka sa atensyon, no? Gusto mo lagi kang bida. Kaya sobra makapag-flirt. Akala mo, ikaw lang babae sa mundo. That's not true. I'll tell you what's true. You are a thief. Alam mo ba ibig sabihin nun? Ha? Oo, alam ko. At ano ka, ha? Akala mo ba hindi ko alam kung saan ka naroroon ng isang gabi? Ha? Akala mo ba hindi ko alam? Marami lang naman ako mga kaibigan na nagagalak lang naman sabihin sa, you've been seeing other girls. Tapos heto ka, akala mo ko sino santo. Yun pala. What's wrong? Lalaki ako. Natural lang nahanapin ko sa ibang babae, hindi ko maibigay sa akin. Ganun ba talaga ka-importante yun sa'yo? Ha, Reggie? Minsan, gusto ko rin siguro kung mahal mo ako. Mapapatunayan mo lang to kapag binigay mo pinakamahalagang bagay sa'yo. Sige na. Hindi pa ba sapat na sabihin ko sa'yong mahal kita? Kailangan kita. Kailangan ko mapatunayan na ako lang. At wala nang iba. Pero, Please, Vera. Sige na. Ngayon alam ko na kung gaano mo ako kamahal. ngayon, alam mo na rin na ikaw ang kauna-unahang lalaki sa buhay ko. Hindi ako ang klase ng babaeng iniisip mo. Sorry hindi ko talaga alam eh. Hindi na may babalikan na wala sa akin, Reggie. Dumating man ang araw na mag-away tayo at isumpa kita. Ikaw lang ang lalaking maalala ko habang buhay. Come here. Hindi tayo mag-aaway kahit kailan. At hindi ko rin kakalimutan na sa akin ka unang nagtiwala.
Dad. Hi. Are you ready for the big night? Aha. We're really proud of you, son. Alam namin pinaghirapan nito. Salamat, Ma'am. Salamat, Dad. Kung hindi naman dahil sa inyo, I'm sure this night would have only been a dream. Tingnan natin. Come on. Tingnan natin kung ano Right this way, magsisulta. Dad. Sa wakas, natupad ko na rin ang mga pangarap ko para sa'yo. Depende ho, Delia, kung tatanggapin ako ng mga critics, ng publiko. Bakit? Sana yung mga delgado sa business na ganito. At si Eric, hindi gagastos kung hindi siya sigurado. At pagkatapos ng concert mo, Paris, London, Broadway, here we come. Are you decent? Yes. Hi. Hi. 5 minutes to showtime. Tita, pwede ko ba siyang makausap kahit... Why not? Eric, pakibuild up mo nga ang moral nito. Oh, good luck. Opo, Delia. Okay? Excuse me, sir. Ma'am. Sir, thank you. Sigurado ako, bibihagin mo, hindi lamang ang publiko, pati ng mami at daddy ko. Hindi ka sana mabigo, Eric. Ito na ang gabing pinakahihintay natin. This is our first biggest step. This is our turning point. Ito na ang magdi-decide sa future nating dalawa. O ano, handa ka na ba? Bakit hindi, Eric? You're always behind me, Eric. Alam mo ba, sa tuwing nakikita ko yung excitement mo, ang pakiramdam ko, I'm the best singer there is in the whole world. Good. And don't forget, I love you, Gemma. And I'm very, very proud of you. Hay nako, andyan na pala mabait ko, madras. Hindi mo ba ako pakikilala? Naku, dinirapido niya ako ng mura. Para sa kanya, basta may kasamang lalaki, isang babae, masama na. Huwag mo lang ako kilala. Huwag mo naman gamitan ng masyadong mataas na meters, di kang anak mo. There's only one thing in the entertainment world. It's either you're good or you're not.
salamat ho sa pagdalo ho ninyo ngayong gabi. I've decided not to cut the record. Ha? Bakit? You saw her, Dad. You heard her. She's good. And the audience likes her. Yes, she's good. And you've trained her so well. Pero kulang siya, Eric. Kulang. I have a feeling, no matter how much you train her, hanggang doon lang ang makakaya niya. Kulang siya. Kulang siya sa charisma, stage presence. But those things can be developed. We'll see. Who knows? But I won't count on it. May mga taong talagang kahit na anong gawin mo, mahirap ng puwersahin pa. Brad, di alam mo si Roselle Montes? Oo, mabait na bata yun ah. Pwede ba siya makausap? Balita ko, absent daw siya eh. Pinag-uusapan nga siya ng mga kaklase niya kanina eh. Thank you Sige. Sige. Ma'am, hindi daw po pumasok si Roselle eh. Ano? Sigurado ka? Oo, tinanong ko pa nga po doon sa gwardiya eh. Hoy, Belen. Ay, ikaw ang konsentidora dito, ha? Nasaan si Roselle? Ma'am, hindi ko po alam. Sinungaling. Anong hindi mo alam? Nasaan sila? Ipapupulis kita. Eh, ma'am, baka ho magkasama sila ni Jake, pero hindi ko lang ho alam kung saan sila pumunta eh. Tumawag ka ng pulis. Sabihin mo, nawawala ang aking anak. Yes, ma'am. Ay, meron nga pala kayong sulat galing sa abroad. Sige, tumawag ka sa pulis. I-report sila sa missing section. Bakit, tita? May magnanakaw ba? Pag nalaman kong kasama ni Roselle yung lalaking yan, humanda siya sa akin. Walang sinasanto ito. Yan ba ang mahalaga? Eh, ano sabi ng daddy sa sulat? Hindi ko pwedeng intindihin yung sulat na yan habang wala si Roselle. Vera, alam mo ba kung nasan si Roselle? Kung alam ko man, do you think I'll tell you? Vera, pag hindi mo sinabi sa akin kung nasaan si Roselle, makakalimutan kong anak ka ni Edgardo. Ipapupulis kita as an accessory to kidnapping. Nasaan siya? Nasaan siya? Kung ang laman ng sulat na ito ay katulad ng sulat sa akin ni daddy, hindi na siya babalik. May kinakasama na raw siyang iba. Humihingi siya ng tawad. Pero he lived na lang daw in the States. Hanapin kong anak ko. Wala namang mahalaga sa inyo kundi ang inyong anak. Alam kong masakit kung mawawala siya. Pero pag hindi na siya bumalik, ibig sabihin, sumama siya sa lalaking mahal niya. Eh, ang daddy, hindi niyo ba paglalaban? Anong karapatan niyang umibig sa iba? May pananagutan siya sa inyo. Sa akin. Sa ating tatlo ni Roselle. Hindi ko kayo pwedeng ikasal. That is against the law. At saka, hindi nyo ba alam na may new family code? Sinasabi mong ikaw ay 18 years old. Sa tingin ko 14 anyos ka lang. Gagawin nyo pa akong kriminal nito eh. Siyong naman. Kaya nga kami nagpunta dito dahil may problema kami. Intindihin niyo naman kami. Naintindihan ko nga. Pero ang hinihiling nyo sa akin mukhang imposible. At saka ikasal ko man kayo ay mukhang hindi magiging balido yan sa anumang korte. Chong, hindi ako naniniwala wala solusyon sa problema namin. May karapatan kami magmahalan. At kahit anumang korte sa lupa, walang makapagbabawal sa amin. Tara, Roselle. Salamat na lang ho, Chong. Tayo'y magkakalayo
Gusto mo, libre na lang. Maraming masasaktan. Pero balang araw, matatanggap din nila yun. Paano kung mabuntis ako? Paano magiging anak natin? Siyempre, mamalin natin. Aalagaan, palalakihin. Mas dodoblehin ko pagtatrabaho ko kahit tumigil ako sa pag-aaral. Bakit ganun? Naglalaban ang puso't isipan ko. Kung talagang tama ang magsama tayo, hindi ba dapat? Okay? Okay, kahit anong planuhin natin, wala lang second thoughts. Baka nga affected tayo ng mga sinabi ni Uncle. O, siguro dapat lang tayo maghintay. Natatakot akong umuwi sa amin eh. Bakit? Wala naman tayong kinamamasma. Kahit ihatid kita sa mama mo ngayon, nakataas pa rin ang ulo kong harap sa kanya. Maniniwala kaya siyang wala nangyari sa atin? Roselle, sa ating pagmamahalan, ang importante kung ano ang totoo. Kahit na ano pang sabihin ng buong mundo, ang paniniwala natin sa isa't isa, ang siya nating titindigan. Ngayon, kung hindi ka niya tanggapin, ibang usapan na yun. Iuuwi kita. Fair enough? May problema ka ba sa chick mo? Parang dami na natin na inom ah. Pwede ba tumihimik ka? Ikaw talaga lagi na lang mahintang ulo mo. Hi, Reggie. Kamusta ka na? I missed you. Ba't naman hindi ka nagpunta sa party ni Te? Hihintay ka namin doon. Sorry. Busy ako nun eh. Magtatampo na ako sa inyo ni. I was looking forward to see you there pa naman sa party. Akala ko makikita tayo doon. Ito naman, nagkita na tayo eh. Sige, Reggie. Sit na ako. O, sige. Bye! Sige. Kita mo nga, magkasama na nga tayo eh. You don't even look excited at all. After all, may pinagsamahan naman tayo, di ba? Okay, Cynthia. Ano ba talaga gusto mo? Sandali. Ano ba? Bakit? Vera! Vera, sandali! Hey, wait! Vera, sandali! Ano ba? Get out of my way! Parang kayo mga lalaki! Parang kayong lahat! Vera, ano iniisip mo? Go away! Get out! Nakakadiri ka! Vera, hindi kita iwanan ng gantong kondisyon. Hindi ka pa talaga alis, ha? Sige, alika! Sumama ka sa akin! Pupunta tayo sa impyerno! Vera, I'm sorry. Nagkamali ako. Dapat hindi ko siya kinausap. Pero patawarin mo ako, Vera. Ano ba? Sumumpa talaga?
O sige, unahin mo na ako. Sige, kasama ako. Patay mo ako. Ba't hindi mo tuloy? Nakokonsensya ka? Binigay ko sa'yo lahat, Reggie. Sinira mo, winasak mo pagtitiwala ko sa'yo. Katulad ka rin ng daddy ko. Pwede ba makinig ka? Puro sarili mo na lang iniisip mo. Pwede ba makinig ka sandali? Ha? You're selfish and you're a big, big, big! Okay, let's say I am what you say I am. Pero ba't mo pinaparusa ang sarili mo sa ganito? Pwede man tayo mag-usap like two civilized people, ha? Ang chipipay mong chichirina kausapin mo! Vera, please! At wag! Wag na wag kang magpumilit na lumapit pa. Dahil nakita ko siya nakakadul sa'yo kanina. At natatakot ako, baka kung anong mikrobyo ang iniwan niya sa katawan mo! Vera, tama na, please! Sorry, ginabi ako sa pag-uwi. Naging takila asawa ko. Wala na nagmamahal sa akin. Asawa ko. Ma, pati na anak ko. Wala na nagmamahal. Ma, bakit may bari kayo, ma? Ma, please, wag. Ma, maawa na kayo, ma, please. Ma, kung mahal niyo pa ako, ma. Wala na nagmamahal sa akin. Ma, maawa na kayo. Alam ko nagkulang ako sa inyo. At alam ko rin umibig ako kay Jake. Pero hindi naman nabawasan ang pagmamahal ko sa inyo eh. Ma, na umibig pa kayo sa papa ko. Nabawasan ba pagmamahal niyo kay Lola? Natatandaan ko, nung maliit pa ako, sabi sa akin ng mami ko, ang pag-ibig daw ay hindi bulag. Meron itong mga mata. At dahil sa malinaw na nakikita nito, dito nananakit o naninira. Gulong-gulo ko, Vera. Mahal kita, pero... Pero kulang tayo sa pagtitiwala. Kaya gusto mo akong angkinin. Sulokin. Habang duda naman ako sa bawat kilos mo. Lalo na ngayon, meron na ako nakitang ebidensya. Siguro, dapat muna nating mahalin ang ating sarili bago tayo magkaroon ng tiwala. Ewan ko. Gulong-gulo din ako eh. I don't wanna lose you. Subukan natin, Vera. Pagsikapan natin. Kung tutusin, tayong dalawa na nasa mundong ito eh. Huwag ka nang umiyak. Hayaan mo. Magbabago din ang lahat. Magtutulungan tayo. Pagsisikapan natin. Pwede ba tayo mag-usap? Para ano pa? Para insultuhin mo lang ako? Para ipamukha mo sa akin na tama ang ginawa ng daddy mo? Naiwanan ako? Hindi ho. Maling-mali siya. Pero mas lalo namang mali kung magmumukmo kayo at patalo ng walang laban. Malay niyo. Nakulam lang siya ng isang puting patakboy at pinagsasamantalahan lang siya. Then he deserves kung ano man ang mangyari sa kanya. Hindi na siya batang musmus. He knows what he's doing.
Kung ayaw niyo siyang ipaglaban para sa inyong sarili, para sa amin mo lang ni Roselle. Kailangan namin isang ama. Isang lalaking titingalain at didisiplina sa amin pag kami mali. Tita, go to the States. Please. Kailangan ipamukha mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Kailangan matauhan siya sa katotohanang tatlo tayo nangangailangan sa kanyang pagbabalik. I don't mean to make demands, but the words and the deeds go hand in hand. How about some information, please? Oh, please, straight up now tell me. Ay, Gemma, nang una kitang makita, may naramdaman na ako. Akala ko, dahil lamang sa boses mo. Pero, nang tumagal ang panahon, mas lalo akong naguluhan. Hindi ko alam kung anong gusto ko. Ang boses mo. Ang boses mo na gusto kong gawing sikat. O ikaw, na kahit na hindi sikat ay mahalaga pa rin sa akin. Lumayo ako para hanapin ang katotohanan. And I realized that I was more disappointed with myself than I am with you. Gusto kitang hubugin ayon sa gusto ko. But all the while, I just wanted you the way you are. alam mo, sa palagay ko, mataas ang lagnat mo. Kailangan ko nga ng partner sa opisina eh. Full time na ako eh. At saka, nag-a-attend na ako ng night classes ko sa school. Aba, kailangan ko rin yata mag-aral. Oh, no problem. Eh di, tuwing NWF, sa school ka. Tuwing TTHS naman, sa piling kita. Sa opisina. Basta, ayoko nang malalayo ka sa akin. Masisira ang ulo ko pag hindi kita nakita. Oh, ano? Sabihin mo na pumapayag ka. Bakit? Akala mo ba, hindi rin ako nag-alala? Nung akala ko, mawawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Talaga? Wow! At least, pinayagan tayo mag-usap kahit man lang sa telepono. Ayokong biglay ng mami. Hanggang ngayon nga, nagdaramdam pa siya. Eh bakit naman hindi? Buti lahat, naintindihan mo. Di ba't ikaw ako iisa? Nagmamahalan tayo. Ikaw talaga ang yabang-yabang mo. Ano? Hi. Tatawa-tawa ka pa dyan. Am I interrupting? For what? Hi, Gemma. Mami lang tayo mag-usap, okay? Bye. Halika dyan. Wala ka ba opisina ngayon? Binigyan ako ng day off. Kaya sa halip na maglakwatsa, inisip kong bisitahin ka. Sininang, kumusta? Ganun pa rin. Palagi nakakulong sa kwarto. Alam mo sa nangyaring ito, kailanman di ko mapapatawad si Tio Edgardo. Sabik na sabik ko pa naman siya makilala. Akala ko magkakapapa na ako. Baka naman may nangyayaring hindi natin alam. Matagal ka dun sa probinsya at marami kang hindi nakita. Basta. Sabi ng lola noon, hindi para ako pinapanganak. Ang dami rong hirap na inabot ni mama kay papa. Kaya ayoko siya masaktan ulit. Nasaan ba siya? Baka sakaling makatulong pag nagkausap kami. Bakit naman hindi? Matutuwa nga yun dahil matagal ka na hindi nakikita eh. Di ba, tita? Eh, di ba nata mo na mag-asawang sampal with matching kalmot? Pag hindi pa rin sumama, aba, halikan mo with matching yapos na walang puklat, ha? Oh, sexy ka pa rin naman, di ba? Mama! Ikaw naman. Guess who's here? Hi, Ninang. Hello. Oh, bakit may malata dito? Bakit mo magbabiyahe? Tita, sabihin mo na. Kasi, napag-isip-isip ko na sundan ang Tito Edgardo mo sa Amerika para malaman niya na talagang mahal ko siya. Ano? Pagkatapos ng ginawa niya sa inyo? Sa atin? Vera, ikaw ba may pakana nito? Bakit mo ginagawa ito kay Mama? Gusto mo ba talaga siya masaktan, ha? Anong klaseng kapatid ka? Roselle, kung mahal mo talaga isang tao, ipaglalaban mo siya. Alam mo naman yan, di ba? Winasak ni Tio Edgardo ang pamilya natin. May didikit mo pa ba ang bubog na nabasag na? Roselle, pakinggan mo munang mama mo. Malay mo meron siyang matinding dahilan. Roselle, naalala ko. Umalis ka ni walang billing, ni walang sulat kung nasaan ka. Ninanap kita kung saan-saan. Dahil mahal kita. Anak kita.
Mahal ko rin ang asawa ko. Pero bumalik ako, Mama. Si Tio Carto, hindi eh. Paano kung saktan ka niya? Eh, alam naman natin meron sa ibang babaeng kinalulukuhan eh. Roselle, natatandaan mo pa ba na umakyat tayo sa puno at tiningnan natin ang view ng kapaligiran? Nag-iiba rin ang pananaw natin. Makakatulong din minsan kung sa iba-ibang anggulo natin suriin ang buhay. Hello? Jake! Listen, magkita-kita tayo sa International Airport, okay? International Airport? My mom lives in 2 hours. Kailangan mag-check-in siya 1 hour before her flight. Ah, siya nga pala. Kasama ko nga pala sa Gemma at Vera, so tawagan mo sila Jerry at Eric. Baka matagal na ako sa pagsundo sa dalawa. Ah, basta isama mo sila. O sige, hintayin nyo na lang kami. Ah, sige, see you, bye! Sige, bye. Ma! Hi! At last nakapag-checking na ako. May oras pa tayo. Anong gusto niyo sa kalubukusan niyo? Kahit na ano, Mama, just come home safe and sound. Manual sa computer, Ninang. Gusto ko kasing ma-perfect ang trabaho ko sa opisina ni Eric. Huwag niyo na ako pag-abalahan, tita. Basta iuwi niyo, Daddy. Masaya na tayong lahat. Naku, ang babait talaga ng aking mga... Roselle! Vera! Gemma! Aba! Kaya pala ang saya-saya ninyong aalis ako. May mga masasamang balak pala kayo, ha? Teka, mga maliit ang mga babae. Kayo? Kunyari, may malasakit pa kayo? Yung pala, kayo ang magkakasabwat? Marami pala kayong mga plano? Hi. Sorry we're late, Roselle. Tamang-tama ang dating niyo. Eksakto. Para malaman ko kung anong masamang balak ng tatlong ito. Don't tell me mawawala na lang sa buhay mo si Daddy just because wala kang tiwala sa amin. Sayang lang ang mga pangaral niyo sa amin, Mama. Hindi naman namin makakalimutan yun, di ba? Oo nga naman, Ninang. Pwede naman ho naming bantayan ng isa't isa eh. That's right, Mama. We can guide each other. Philippine Airlines Flight CR421 bound for San Francisco is now on its final boarding course. Bye-bye. Happy All passengers of this flight are requested to proceed to Gate 7. Teka, wala akong tiwala sa inyong mga girls. Boy, give me your word as gentlemen, okay? Na walang mangyayari sa mga girls na ito. Is now on its final boarding course. Dadatnan ko sila kung paano ko sila iniwan. Of this flight are requested to proceed to Gate 7. Okay. Bye, Mama. I love you. I'll miss you. Okay, Bye. ha? Sige. Bye! Bye. Yo! Bye! Paano? Saan kayo? Mhm. Ha? Kayo ang bahala dyan, ha? Saan? Sige. Paano? Sige, bye. O basta alis na kami. O sige, bye-bye. Bye kayo. Bye-bye. Bye-bye. Mang Pete, ako na ho mag-aatid kay Roselle. Oo. Bakit? Saan mo ba ako dadalhin? Total, umalis na naman ang mami mo. Di, pwede na akong... Sasakay ako sa kotse mo, pero remember your promise to Mama as a gentleman. Okay. Ano pa ako masisita ko? Na walang mangyayari sa'yo. At dadatnan niya kayo kung paano niya kayo iniwan. Ganun pala eh. Diretso tayo sa office at maraming trabaho.